Matapos na malagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2026 General Appropriations Act, kabi-kabilang pagbati at pagsuporta ang ipinaabot ng mga kongresista. Ang detalye ihahatid ni Julian Bunag, live mula sa Batasang Pambansa. Julian. Princess, isa si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adio sa mga nagpahayag ng kanyang pagbati at pagsuporta sa matagumpay na pagkakapasa ng 2026 General Appropriations Act. Sa naging pahayag ng kongresista, ipinabot ito ang kanyang pagbati kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., House Speaker Boy J.D., Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos at House Appropriations Chairperson Micaela Angela Swansing sa pagkakapasa ng General Appropriations Act para sa fiscal year 2026. Ayon pa sa kongresista, ang makasaysayang pagkakapasa sa 1.35 trillion pesos na education budget ay isang malinaw, pinag-isipang mabuti at matagal nang hinihintay na deklarasyon na ang kinabukasan ng bansa ay maitatayo sa loob ng mga silid-aralan. Ang pamumuhunan anyang ito ay sa wakas tumutugon sa lawak ng krisis na meron ng edukasyon sa bansa at maging sa pambansang ambisyon nito. Binibigyang kakayahan din anya ng pondong ito ang Departamento ng Edukasyon kasama ng iba pang kaakibat na ahensya nito na maisakatuparan ng pinakakomprehensibo at malawak na mga hakbang na nakasentro sa mga mag-aaral at mga guro. Sa pamamagitan ng pondong inilaan sa sektor ng edukasyon, tuwiran anya itong matutugunan ng kakulangan sa higit 100,000 mga silid-aralan sa pamamagitan ng higit 85 billion pesos, kabilang din ang 65 billion pesos para sa halos 25 mga bagong silid-aralan, pagkukumpuni at rehabilitasyon na paglalaan na naman ng higit 7 bilyong piso. Bilang Commissioner ng 2nd Congressional Commission on Education, iginiit pa ng kongresista na nakita nila ng malinaw kung gaano kalalim at istruktural ang mga hamon sa sektor ng edukasyon sa bansa. Dahil anya sa mga natuklasan na ito ng EDCOM 2, naging imposible na ang magpanggap na sasapat ang paisa-isa o paunti-unting hakbang na pag-aayos dito. Ang makasaysayang budget anyang ito ay direktang tugon para sa katotohanan iyon na meron sa bansa. Samantala, nagpahayag din ng kanilang pagsuporta sa paglagda ng Pangulo sina House Deputy Speaker Jay Kung Hoon at House Appropriations Chairperson Micaela Swansing. Anila ang Young Guns ay nananatiling matatag na nakatuon sa pananaw ng isang bagong Pilipinas. Ang bisyon na ito ay binubuo ng inklusibong paglago, mabuting pamamahala at ang pagbabantay sa mga programa ng pamahalaan na kanilang maibabahagi para tiyak na maiangat ang priority sectors ng bansa alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Princess, tiniyak pa ni Representative Adyong na gagawin nila ang kanilang bahagi para masiguro na ang bawat piso mula sa pondong yan ay mailalaan ng mabilis at mabisa sa pagtatayo ng mga totoong silid-aralan. Ganitong anya ang pagsisiguro ng isang bansa para sa kinabukasan nito. Mula dito sa Kamara para sa Totoong Balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.